Hello Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it and God bless you all. Tingnan natin ang mga mensahe po ninyo para sa November 13 at unahin muna natin ang mga trinkets ninyo, no? So, what is your message? Ayan, so we have the baby girl. Ayan, so there is a new beginning energy dito, no? Cancer, meron kayong mga sisimulang bago dito sa buhay ninyo. It could be in any area of life. Maaring bagong ano yan, maaring bagong idea lang yan, maaring bagong plano, maaring bagong bahay, maaring bagong trabaho, negosyo, bagong mga kaibigan, no? It could be anything, but there is definitely something new sa buhay ninyo. Maaring bagong sitwasyon, no, sa bahay, sa buhay, no, yung ganon. Maari din ang iba sa inyo is going to welcome a new baby dito sa pamilya. Maaring manganganak kayo, or maaring yung person ninyo, maaring yung anak ninyo, maaring pamangkin ninyo manganganak, or it could be anyone that is close to your heart na maaring magwo-welcome ng bagong baby. Ayan, so we have prosperity, abundance, good luck dito, no, with this rabbit. Kaya napakaswerte din ninyo sa ngayon. Maari din, no, na ang pagbabagong ito na mararanasan ninyo sa buhay ninyo is pagbabago sa pangkaperahan ninyong aspeto, no? With the prosperity and abundance energy dito and good luck, maari may mga financial blessings, financial opportunities na parating sa inyo dito, no? What else? We have Hamsahan. This is about power and strength, no? So, maaring yan ang katangian ninyong i-highlight ninyo ngayon, or maaring yan ang i-display ninyo sa ngayon. So, maybe related yan dito sa mga sitwasyon dito sa dalawang ito, no? Maaring kailangan ninyo talaga ng lakas ng loob, tibay ng dibdib, sa kung ano man ang mga sitwasyon ninyo dito, no? Lalo na dito sa mga maaring pagbabago, no, na gagawin ninyo sa buhay, haharapin ninyo sa buhay, no? So, what else for Cancer? We have 8 of Spring. Napakaganda nito. Mabibisi kayo, Cancer, no? Mabibisi kayo. Kasi nandito lahat, si BCB. Yung mga BCB, di ba? Yung mga bees, laging busy. Laging nag-iipon ng ano nila, ng nectar nila. Kaya, ano yan, so maaring mabisi kayo dito, and that business, you know, yung kabisihan ninyo yan, maaring related yan sa inyong pangkaperahan, no? Maaring meron kayong negosyo, or maaring meron kayong source of income dito wherein talagang mag-aano sa inyo, kukuha ng inyong oras talaga dito, no? Talaga marami kayong aasikasuhin siguro dito sa source of income nyo na to, no? So, maaaring ganon ang ganap. There is going to be ano din dito, wonderful opportunities na parating. Siguro mas maraming kliyente kayo dito, nagnegosyo kayo, mas marami kayong customers, or maaaring mas meron kayong pagkakataon dito, or opportunity, no, to gain more money, no? Maaaring ganon. There could be promotion, yun ang napipick up ko dito, or there could be an opportunity for a pay raise, no? Ang maaaring dumating sa inyo din dito ngayon, Cancer. So, this is really beautiful kasi parang merong sabay-sabay at mabilisan, no? Hindi ninyo inaasahan, mabilisan pagdating ng mga opportunities na to, whatever this is, no? So, that's really beautiful. There's going also to be travel, no? May travel dito na magaganap para sa iba sa inyo. Maaring related yan sa business, related sa studies, or related sa inyong trabaho, no? Maaring yung bagong job opportunity na to ninyo, maaring that is going to require you to travel a lot, no? Maaring ganun din ang sitwasyon. The Empress energy, ayan, ang swerte talaga ninyo, no? Ang dami talagang financial opportunities or financial blessings mismo na parating, because the Empress energy is also the energy of prosperity and abundance. Nasa tapat pa niya si Rabbit, which is also prosperity and abundance. Kaya maraming financial blessing ang maaaring dumating sa buhay ninyo around this time, Cancer, no? Around this time. So, this is also creation energy
energy. We have also the baby girl, which is also a new beginning energy. So, definitely, meron talaga ditong magsisimula ng pamilya, no? Maaaring ganon, or magsisimula ng bagong trabaho talaga, karera, negosyo, no? Along those lines, ang very imminent dito na mangyayari, no? Na mga kaganapan. Maaaring meron dito magsisimula ng bagong samahan, relationship dynamics, or family dynamics dito, no? Sa inyo. Maaari din naman na talagang merong manganganak dito, because this is also a mother archetype, no? This is a mother archetype. So, maaaring iba sa inyo talaga magiging nanay na, magwe-welcome ng bagong baby talaga, welcoming a new level sa inyong sa inyong relationship, maaring meron na dito talaga magsisimula ng pamilya, no? So, maaring ganon ang ganap. So, you're going to be very successful around this time, lalong-lalo na sa pangkaperahan ninyo, no? Kasi, maaring yung wonderful opportunities na to is also an opportunity talaga, no? Related dito sa pangkaperahan ninyo. So, this is really beautiful energies for you. Kaya naman, talagang magsa-celebrate kayo. This is a celebratory energy, no? 3 of Summer, Cancer. Maaari talaga na meron kayong tagumpay pang kaperahan dito na may experience. Kaya naman, hindi ninyo mapigilan mag-celebrate, no? Hindi ninyo mapipigilan magsaya, no? Magpasalamat, be grateful, no? So, maaaring ganon. And also, maaari din naman na this is a celebration ng success ninyo, celebration ng achievement or accomplishments ninyo. Maaari din naman na this is a celebration of yung mga okasyon ba, may birthday siguro, engagement, wedding party, maaaring ganon, maaari din na may mga gender reveal dito, yung mga ganon ba, anniversary, yung mga ganon ba, no? So, ayun, so, celebrate, no? Makipag-celebrate kayo, Cancer, makipag-socialize kayo, kasi maaari din naman na may invitation kayo dyan. So, go for it, no? Go for it. If you are fit, if you are in good shape na dumating or pumunta pala sa okasyon na to, go for it, diba? And enjoy. So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. And kung bago kayo dito, welcome na welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 13. Unahin natin ang mga mensahe ninyo from the trinkets. For Scorpio, we have star. Yan. Guidance, no? That is guidance, divine guidance. That is also about enlightenment, Maaari din na may mga miracles din dito na parating, no? To help out your situation. So, maaring may mga ganon. So, napakaganda, napakaganda. Binabantayan, ginagabayan talaga. At sinasamahan kayo ng Panginoon dito. We have owl, ayan. This is a change and transformation, no? Maaring iniisip nyo pa lang ang pagbabagong yan. So, maaring yung plano nyo niyan sa pagbabago. Maybe you are being called to do so. Maaring may panawagan sa inyo na gumawa na kayo ng mga pagbabago na yan. No, kasi maaring may mga long overdue na, kumbaga, ng mga pangyayari ganap sa buhay ninyo na kailangan nyo ng baguhin, kailangan nyo na ng konting tweaking, no? So, maaring ganon ang sitwasyon dyan. We have key. Napakaganda nito kasi nasa inyong mga kamay ngayon ang susi para sa pagbubukas ng mga bagong opportunities and possibilities sa buhay ninyo. So, maaring it's really your decision, no? Parang it's really your call ngayon kung ano ang gagawin ninyo. Maaring may mga ideas na kayo, no? Maaring may mga plans na talaga kayo in place, pero hindi pa kayo nagte-take action, no? So, maaring nasa
na-stuck kayo doon sa plan na yon, no? And maaaring nag-iisip pa kayo, maybe you're still weighing things out, no? On how you're going to do it, on how you're going to start, where are you going to start, when are you going to start, no? So maaaring mga ganon, kaya it's your call, no? It's your call. At meron naman kayong divine guidance dito, Scorpio, no? So it's all up to you, no? Listen to your intuition, yun ang pinakahalaga. Kung hindi kayo makapag-desisyon agad, no? May mga pinaplano kayo, may mga iniisip kayo, but you can't make a decision right away, then yeah, tune into your intuition. Nang sa gayon, magabayan kayo kung ano ang kailangan ninyong gawin, kailan ninyo gagawin, yung mga ganon, ano? So good luck. What else? We have the Hermit energy. Ayan, you may need, no, to reflect on that things, no? You may need to do some kind of introspection pa, no? Nang sa gayon, maging handa kayo, maging 100% ready talaga kayo, at malinaw ang inyong direction na tatahakin. So you may need to do some kind of reflection, nang sa gayon, makapagmuni-muni kayo, makapag-isip kayo ng mas maigi, mas malinaw, para nang sa gayon, wala kayong pagsisihan sa kung ano man ang desisyon na gagawin ninyo dito, no? Maaari din naman ang iba sa inyo pagod, no? Pagod na sa mga ginagawa ninyo, sa routine ninyo, kaya pinagpahinga ito, no? Yung solitude na to, yung pag-take a breather ninyo na calling dito sa inyo, this could be because you are so busy. This could be because you are exhausted na, at before you embark on these changes sa buhay ninyo, kailangan nyo muna na mag-rejuvenate, kailangan nyo muna na mag-recharge and refill your cup before you embark on new things, on new situations, on new beginnings, no? Maaari din ang iba sa inyo dito naghahanap ng answers, no? There may be questions sa isip ninyo, may mga bagay siguro na hindi malinaw para sa inyo at hinahanapan nyo yan ng kasagutan. So, kaya iniimbitahan din kayo to put yourself into solitude dito, nang sa gayon, marinig ninyo, no? You will listen, you'll be able to listen to what your soul is going to tell you, your higher consciousness, no? May mga reconnecting dito na kailangan ninyong gawin with your soul, nang sa gayon, malaman ninyo kung ano yung mga sagot sa inyong katanungan. Go deep within you. At hindi ninyo maririnig yan, ano? Hindi ninyo ma-access ang mga mensahe ng higher consciousness ninyo if you are busy, no? Pag lagi tayo may ginagawa, busy ang katawan, busy ang isipan, no? We can't focus on what is the message ng sarili natin sa atin, ano? And even your intuition, no? Hindi yan makakasingit because may busy tayo, and because those messages comes in a very subtle way, parang bulong lang yan, parang hangin lang yan na dumadaan, no? Kaya hindi natin mapapansin yan kung busy tayo. So that's why you may need to put yourself into solitude, okay? So Ace of Winter, there is new ideas talaga, new inspiration, no? So kailangan nyo talaga siguro dito na magpahinga, mag-step back ng kahit saglit lang sa kung ano man ang inyong pinagkakabisihan, nang sa gayon marinig ninyo, no, kung ano ang mga inspiration, no, na bigay din ng Panginoon sa inyo, no? Kasi maaring may pinagdadaan ng mga challenging situations ang iba sa inyo dito, and you may need, no, to get clarity, you may need divine guidance dito, nang sa gayon makapunta kayo sa daan na dapat ninyong puntahan, masolusyonan ninyo kung ano man ang pinagdadaanan ninyong problema. So you may need talaga to reflect on these things, no? At maaring sa reflection mode na yan, dyan talaga pumasok ang gabay sa inyo, malinawan talaga, no, ang isip ninyo, magkaroon kayo ng epiphany, nang sa gayon, ano, mabalikan ninyo kung ano man ang problema ninyong pinagdadaanan, at masusolusyonan nyo na yan, no? There is a new beginning energy din dito sa Ace of Winter, because this is an ace, this is number 1, this is new beginning. So definitely, no, parang kung ano man ang problema ninyo dito, pinagdadaanan, masusolusyonan ninyo yan. You are going to find the solution, and you're going to leave that behind you na, kung ano man ang problema na to, dahil masosolve nyo na yan. And
there is going to be a new path that will open up for you, no? So maaaring yung mga opportunities na to, yun, no? Yun ang bubuksan ninyo, mga bagong opportunities, dahil mawawala na, mabubura na, no? Yung mga difficult situations yun na ngayon, so you can focus on a new path na magbubukas sa inyo dito. May mga bagong oportunidad at posibilidad. 9 of Spring, huwag kayong sumuko. Okay? Scorpio, huwag kayong sumuko. Kahit siguro nahihirapan na kayo talaga dito sa paghahanap ng solusyon sa problema, kung ano man yan, huwag din yung sukuan yan. Because alalahanin natin na wala namang problema, di ba, na hindi natin nasusolusyonan. You will definitely find, the solution that you need, to get out of that difficult situation. Kaya, never give up. Always, keep your hope and faith alive. At lagi kayong mag-expect na things will improve, things will get better, no? Hindi tayo pinapabayaan ng Divine Universe. Lagi tayong may gabay. Meron kang gabay. May divine guidance ka. Ang mahalaga lang dito na gagawin ninyo, i-access ninyo kung ano ang gabay sa inyo ng Panginoon. Pakinggan ninyo, yung iyong intuition, because that is direct, portal yan portal yan ng mga mensahe doon galing sa Panginoon. Kaya pakinggan ninyo ang inyong intuition, because you never know, nandiyan naghihintay lang na malaman ninyo, mapakinggan ninyo kung ano ang gabay para sa inyo, kung saan kayo ililid, para mahanap ninyo ang solusyon sa inyong mga problema. Okay, Scorpio? So that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Pisces, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong suporta. I truly appreciate it, and God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for November 13. Paunang mensahe ninyo muna, kukunin natin sa trinkets. Ayan, so we have Hamsahan. Ayan, this is about power and strength, no? So, maaring physical strength yan, personal power. Maari din naman na inner strength yan, And whatever that is, that is going to be on display around this time, no? Maaring may sitwasyon kayo na yan ang talagang kakailanganin ninyo, no? That is also dispelling negative energies, no? So, maaari din na yun ang panawagan sa inyo ngayon to remove, to release, sa sarili ninyo kung ano man yung mga negative energies na nandyan, negative thoughts, feelings, tanggalin na ang mga yan, because that is not going to help you at all, sa kung ano man ang inyong sitwasyon. We have key. Yan, napakaganda, because this is a key na sa kamay ninyo ngayon, ang susi, para sa bagong mga opportunities and bagong mga posibilidad sa buhay ninyo sa ngayon. Maaring may mga may mga oportunidad sa iba't ibang parte ng buhay ninyo dito, Pag-solve ng problema, pagkakaroon ng bagong source of income, additional source of income, it could be anything, na maaring lalapit sa inyo. So, we have letter C. Ayan, Pisces. Letter C, maybe that is a significant letter for you around this time. Maari din naman na yan ay initial ninyo, or maybe initials yan ng mga tao na makaka-interact ninyo sa ngayon, Maybe you're going to be dealing with someone na letter C ang kanyang initials. So, what else for Pisces? We have 3 of Autumn. Napakaganda. This is the beginning of your success, Pisces. So, meron ditong mga collaboration, maaaring meron dito mga partnerships na magaganap sa proyekto ninyo, sa negosyo ninyo, or sa trabaho ninyo mismo, Maaaring mabibigyan kayo dito ng mga katulong, sa inyong trabaho. So, maaaring ganun din ang ganap. And, maaari din naman na about ito sa inyong karera, Maaaring dito sa inyong career,
talagang ilalabas ninyo dito ang inyong talents, ilalabas ninyo dito ang inyong galing, at talagang you are going to shine. This is the time na talagang masu-showcase ninyo siguro ang inyong mga talento, ang inyong mga skills dito, at talagang mapapansin ka ng marami. Kung ano man ang galing ninyo dito, mapapansin niya ng marami, and maybe, that is going to be your key para sa inyong pagtatagumpay, So, what else? For Pisces, we have release. Ayan. So, this is purging time, releasing time, maaring handa na kayo dito mag-move on, Handa na kayo mag-move on, move forward sa buhay ninyo. You're about to release na ngayon your past, Kung ano man ang mga bagahe pa ninyo from your past relationships, or past experiences, na hinaharbor sa inyong dibdib, sa inyong isip, you are going to let go of that because you are ready to move on. So, maaring may acceptance na dito, may forgiveness na, at gusto ninyong mag-heal na kayo totally, handa na kayong mag-move on, kaya yun ang gusto ninyong gawin sa ngayon, na i-let go na ang lahat, nang sa gayon, makapag-welcome na kayo ng mga bagong experiences, bagong buhay, di ba? Mabigyan na ninyo ang sarili ninyo ng pagkakataon, na makapagsimula ng bagong buhay on a clean slate, So, napakaganda lang. That's a beautiful move. Beautiful decision. So, we have 6 of Spring. Magtatagumpay talaga kayo, Pisces. Magtatagumpay kayo dito. Maaari talaga na panahon na para mag-shine kayo. Panahon na para mag-emerge kayo as victorious talaga sa inyong mga trabaho, sa inyong mga ginagawa. So, maaring matagal na kayong nag-e-effort talaga dito. Maaring may tina-target talaga kayo na gusto ninyong pagtagumpayan. And ito na yon, nangyari na. Ginawa na ninyo ang lahat, at ngayon nangyari na nga. Na-recognize na kayo dito. You're going to be on the spotlight. Mapapansin na ng mga tao dito, ng mga boss ninyo, ng manager ninyo, ng employer ninyo, yung inyong galing, You did a great job dito sa kung ano man ito, Pisces, na ginawa ninyong trabaho or sa karera ninyo or sa negosyo, nagtagumpay kayo dito. This is a very sweet victory, At success talaga ito, This is a beautiful success para sa iyo kasi talagang you put your heart and soul into this, pinaghirapan, pinagtiyagaan, pinagsikapan nyo talaga ito, and walang kasing saya ang mararamdaman ninyo dito dahil sa recognition na matatanggap ninyo. And not only that, you may also be financially rewarded dito sa kung ano man ang inyong ginawa. So, you will be on the spotlight ngayon. Magiging sikat na kayo ngayon, You will be famous, kumbaga, dahil sa great job na ginawa ninyo. So, congrats and good luck. That's all I have for you for today. I hope nakatulong ang mga mensaheng ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.